Miss Universe Beauty Pageant, cooking show daw ba? Yan po ang usap-usapan ngayon sa apat na sulok ng show business, kaya magbibigay po ako ng aking sariling reaksyon dito po sa naganap na cooking show ay ng Miss Universe kung saan ang ating kinatawan na si Michelle D ay umabot ng top 10. Bakit po ba naging usap-usapan ito? Kasi okay lang, tanggap po natin kung natalo ang Pilipinas. Ganun po talaga ang mga patimpalak, ang mga contest, may nananalo, may natatalo. At tayo naman po madali naman pong tumanggap. At ang nanalo naman pong si Miss Nicaragua ay deserving din. And mind you, ito po ang kauna-unahang Miss Universe title ng Nicaragua. In fact, ito ang kanilang unang-unang major title dun po sa apat na sinasabing Big Four. Yan po yung Miss Universe, Miss World, Miss International, saka ang Miss Earth. Kaya siguradong magbubunyi po ang buong Nicaragua dahil for the very first time, nakasungkit po sila ng isang major title. So masaya naman po tayo doon. Ang hindi lang po matanggap ng mga beauty pageant aficionados sa atin and hindi lang po dito at sa ibang bansa ay ito pong kumalat na post ng Miss Universe El Salvador. Dahil kung papansinin niyo po, pagdating po sa top 5, nag-post po ang Miss Universe El Salvador page ng top 5. At yan po ay sila Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Philippines, and Colombia. Pero after 7 minutes, didelete po nila itong top 5 post na to kung saan kasama si Miss Philippines Michelle D at nag-post ng panibagong top 5. At ito po ay sila Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand at Colombia. Kung papansinin niyo po, apat po dyan ay pareho nung unang post nila. Ang nabago lang po si Thailand na pumalit doon sa picture at pangalan ni Michelle D o ng Philippines doon sa first posting nila. Anong nangyari? Ito ba ay honest mistake? Kasi ang sabi ng iba, baka nagkamali lang daw ng post ng picture at nung nakita nilang hindi naman pala si Philippines ang kasama, pinalitan nila agad. Kaya lang kung nagkamali ng picture, dapat yung pangalan Thailand. Matatanggap pa siguro natin yun Kung ang nakapost picture ni Michelle D, pero ang title niya is Thailand, pwede pa natin sabihin, nagkamali lang ng pag-post ng picture. Pero, ang post po kasi nila, picture ni Michelle D at pangalan ng Philippines. Tapos after 7 minutes, deleted na yung first posting, nag-post sila ng bago, ang nakasulat na ay Thailand with the picture of Miss Thailand. So, kahit kayo, hindi ba kayo magtataka? Bakit biglang nawala ang pangalan ng Philippines at napalitan ng Thailand? At bakit hindi manggagaliiti itong mga fans ni Michelle D? Thailand po ang pumalit. Sino po ngayon ang may-ari ng Miss Universe? Kundi yung pong transgender na nakalimutan ko yung pangalan. Dahil alam niyo naman ang mga pangalan ng mga Thais, ang hahaba, ang hirap bigkasin. So anyway, transgender na po ang may-ari ng Miss Universe. So hindi ka ba naman magdududa kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng ipalit kay Miss Philippines, si Miss Thailand pa ang nilagay doon sa posisyon na dapat ay kay Michelle D. Okay, so yung mga intrigera naman, sasabihin nila, kasi bakit daw sa isang transgender ibinenta ang Miss Universe? Dapat daw sa babae dahil hindi maiintindihan ng bagong may-ari na isang transgender ang talagang or ang totoong nararamdaman ng mga babae. Pero tandaan po natin, ang mga naging may-ari po ng Miss Universe ay lalaki. And if I am not mistaken, ang huling may-ari po ng Miss Universe ay si Donald Trump. So, wala naman sigurong diferensya kung lalaki o transgender o babae ang magmay-ari ng Miss Universe. Ang nakakaduda ay itong posting na ito. Pwede ba sila magkamali? Wala bang mag-check muna nitong top 5 na to bago nila i-post sa kanilang page? So, marami na ang nag-react sa issue na to na kahit na ang CNN Philippines pinatulan itong balitang ito. Sabi po ng CNN Philippines, Steve Harvey moment, pageant expert wants explanation to Miss Universe top 5 graphics mix-up. A Filipino pageant expert on Monday said Miss Universe El Salvador, which hosted
the 72nd edition of the beauty pageant should explain its now deleted post of a graphic showing Philippine Beth Michelle D in the top 5 list. The organization is currently in hot water after Miss Universe El Salvador on Sunday morning posted on its Instagram account the list of top 5 candidates, which included D. The post was immediately taken down and replaced by a graphic showing Thailand's Antonia Porcil, who won first runner-up in the top 5. I would really love for them to really come out with an official statement, an apology, or some sort of an explanation to address this issue because it is really confusing everyone. Ano to? Steve Harvey moment? Again, back in 2015, pageant expert Adam Henato told CNN Philippines' The Source. Ito nga po yung controversial na crowning moment in 2015 nung ang sinabi ni Harvey ay ang nanalo si Miss Colombia. Although ang totoong nanalo ay si Pia Wurzbach ng Pilipinas. Tuloy pa po ni Henato, probably during the finals night, their goal was to give real-time updates about how the pageant was unfolding. But unfortunately, they probably made an honest mistake. To be fair with them, they took it down minutes after, but it was kind of too late because it already went viral. Sa tingin nyo, itong nangyari ito, honest mistake ba yun? Kung ikaw yung taga-post ng update, binigyan ka ng kopya ng top 5. Pwede ka bang magkamali at ilagay mo ang Philippines kung Thailand ang nakalagay dun sa listahan ng top 5? I don't think this is an honest mistake. Hanggang sa ngayon po, hindi pa nag-i-issue ng statement ang Miss Universe organization tungkol dito sa mix-up na to. So ngayon, masisisi nyo ba yung mga fans ni Michelle D at tayo mga Pilipino dahil we were rooting for our candidate, Miss Philippines, na umabot man lang kahit na top 5. Okay, walang question, maganda, magaling, at karapat-dapat din nanalo si Miss Nicaragua. Pero kung nagkataon na napasama si Philippines doon sa top 5 at sumalang si Michelle D sa question and answer, baka magkaroon ng panibagong winner. Pero as it is, tanggap naman natin na si Miss Nicaragua ang nanalo. Congratulations to her and her country. Ang hindi lang natin talaga matanggap ay itong mix-up na to na hanggang ngayon walang explanation ang Miss Universe organization. Marami nga daw mga first dito sa edition ng Miss Universe na to. Tumanggap na po sila ng mga kandidatong misis na o yung may mga asawa o yung kahit na wala kang asawa pero may mga anak ka. Tumanggap na rin ng kandidatong plus size, yun po ay si Miss Nepal, at yung mga transgender. Pero kung tutuusin, yung iba kung may question pa rin dito. Tulad nung mga may asawa na or yung may mga anak na. So sila ay mga misis na. Ano po ba ang title na pinaglalabanan? Miss Universe. So bakit ka daw tatanggap na mga misis na o yung may mga asawa na at yung may mga anak? Meron naman palang beauty contest na pang Mrs. Universe. In fact, ang nanalo po ngayong taon ay isang Filipina, although ang kanyang ni-represent ay Hawaii. Sabi po dito na nakita kong balita sa ABS-CBN News, Hawaii-based Pinay Merani Gadiana Raman wins Mrs. Universe 2023. Filipina beauty queen Merani Gadiana Raman, who represented Hawaii, has been named as the new Mrs. Universe. Winning first runner-up is the representative from India, followed by the representatives from the Philippines and Black Sea. So yung palang nanalong Mrs. Universe ngayong taon nito ay isang Filipina na nag-represent ng Hawaii. So nakita nyo, meron naman palang mga beauty pageant na pang mga misis. Sabi pa nga dito sa balita, in 2021, Raman, a former print model, also competed in Mrs. World. So, hindi lang pala Mrs. Universe, meron pa rin palang Mrs. World. So, kung magpapasali kayo ng mga Mrs. sa Miss Universe, ano pa ang silbi ng mga Mrs. Universe sa Mrs. World na yan? Gusto bang sakupin lahat ng Miss Universe yung mga title na yan? Gusto nila, kanila na, lahat ng mga categories? Ano na ba ang nangyayari sa pamunuan ng Miss Universe? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit nag-resign yung president ng Miss Universe?
Ang sabi-sabi naman ng iba dyan, kaya daw nag-resign itong si Paula Sugar ay dahil hindi na nito nagugustuhan ang pamamalakad ng bagong may-ari ng Miss Universe. Ito nga pong transgender na si Ann Jacapong Jack Radiotate. Siya po yung the first woman to own the organization since it began in 1952. So ang dami na pong binago nitong si Ann Jack Radiotate sa mga rules ng Miss Universe. Kasama na nga po dito yung pagsali sa mga misis na, sa may mga anak, sa mga plus size, katulad ni Miss Nepal. Pero ako, okay sa akin na sinali nila itong plus size na contestant from Nepal. Yan po pwede talaga. Maganda po yung Miss Nepal, matalino, and very sure of herself kahit na siya ay mataba. Pero itong pagkakasali ng mga misis na, sana wag na lang kasi meron silang sariling mga beauty pageant. Lalong-lalo na yung mga transgender na buti na lang walang pumasok sa top 10. Nako, wag sanang dumating yung panahon na isang transgender woman ang manalong Miss Universe dahil ito po ay magiging malaking insulto sa mga tunay na kababaihan. No offense sa mga transgender woman. Meron po silang sariling mga beauty pageant. Nandiyan po yung Miss International Queen kung saan puro transgender woman ang kasali. Hindi naman tayo mag-i-expect na yung mga tunay na babae sasali sa isang patimpalak na pang transgender woman. So dapat itong mga transgender woman na to, wag na magpumilit sumali sa mga patimpalak na pang biologically women. Dahil kahit na anong ipilit nila, they will never be real woman. Kaya nagtataka ako dito sa mga nagsasabi na babae din daw sila, tanggapin daw for inclusivity. Pero meron nag-comment sa akin, paano daw kung mapunta doon sa transgender woman yung tanong na what is the essence of a woman? Paano masasagot ng mga transgender woman yung tanong na yon kung hindi nila dinanas ang mga dinaanan ng mga totoong babae? Unang-una, hindi nila naranasan ang magkaroon ng monthly period at kahit na sila ay babae na, hindi pa rin po sila magkakaroon ng monthly period. At paano nila masasabi yung essence ng pagiging tunay na babae? Ipinanganak silang lalaki. Lumaki sila ng lalaki and in some point in their lives, saka sila nagbago ng anyo at naging babae na. Pero siguro hindi rin natin masisisi ang Miss Universe kasi yung mga kandidata ay ipinadala ng sarili-sarili nilang bansa. Dapat siguro doon sa mismong bansa ay wag na nilang pasalihin ang mga transgender. Parang po sa Pilipinas, meron po tayong mga patimpalak na talagang pang transgender. At sana wag naman dumating yung panahon na tayo ay magpadala ng representative natin sa mga beauty pageant internationally ng isang transgender. We have nothing against transgenders. But again, dapat matuto tayong ilagay ang sarili natin sa dapat paglagyan. So, hanggat hindi nag-i-issue ng explanation ang Miss Universe organization, hindi po matatapos ang issue na to. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.